Sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng ngiti sa harap ng kamera ay pareho sa nangyayari sa likod ng eksena. May ilang mga artistang napabalitang naging challenging katrabaho dahil sa iba't ibang issue at kontrobersyang kumalat sa publiko. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang mga pangalan na sinasabing mahirap umanong katrabaho dahil sa kanilang pag-uugali. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong mababanggit sa video na ito ay hango sa mga lumalabas na blind items, published reports at mga artikulong inilathala sa iba't ibang pahayagan. Hindi ito gawa-gawa at wala rin kaming direktang inaangking katotohanan. Layunin lamang ng content na ito ang paglalatag ng mga ulat at isyong naibalita na sa publiko. Una sa ating listahan, Coco Martin. Sa isang panayam, sinabi ni Coco Martin na mahirap siyang katrabaho dahil hindi niya pinapayagan ang pwede na lang. Gusto niya ang quality sa trabaho at tinitiyak niyang ibabalik nila sa manonood ang tiwala at oras na inilaan sa kanila. Anya, dapat ay sinuklian nila ang tiwala ng mga manonood sa pamamagitan ng pagiging maayos sa produksyon at paggawa ng best output. Kilala si Coco sa pagiging napakadisiplinado. Sa isang panayam, sinabi niya na may mahigpit siyang drug-free policy sa kanyang set sa FPJ's Batang Quiapo. Sa drug policy niya, sinabi niyang kung seryoso ka sa trabaho mo, aalagaan mo yan at iingatan mo yon. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng bisyo sa set dahil ayaw niyang makaapekto yon sa trabaho at sa performance sa kanyang crew at mga artista. Ayon sa isang kasama sa produksyon, madalas may malaking energy si Coco sa set, very contagious ang passion at ang kanyang commitment sa trabaho. Bilang aktor at direktor, talagang hands-on si Coco. Palagi siyang maagang dumating sa set at huli umalis dahil maigi niyang iniisip ang bawat eksena. Dahil nga sa kanyang pagiging strikto, maaari nga daw siyang ituring na mahirap katrabaho para sa iba, lalo na kung hindi pareho ang prinsipyo sa kalidad at disiplina. Ivana Alawi. May kumakalat na bali-balita na ang dahilan daw ng pag-alis ni Ivana sa Batang Quiapo dahil sa attitude problem sa set. Partikular na sinabi sa mga rumor na madalas daw siyang hindi available sa taping at mahirap daw i-extend ang oras ng taping kapag kailangan. May nagsabi rin na hindi siya nakikisama sa ibang staff o hindi social sa mga kasama sa production. Ayon sa manager niya na si Perry Lansigan, hindi dahil sa attitude ang dahilan ng pag-alis ni Ivana. Binigyang linaw niya na may mga naunang commitment si Ivana bago siya pumasok sa show. Sinabi nila na simula pa lang ay 3 buwan lang ang napag-usapan na stint sa FPJ's Batang Quiapo. Pero dahil nga nag-click ang karakter niyang si Bubbles at naging popular ang tambalan nila ni Coco Martin o Tanggol, na-extend ang taping ng maraming buwan. Sa bandang huli, hindi na niya kaya i-handle yung show plus andyan pa ang ilang commitments gaya ng vlogs at iba pang trabaho. Kaya nagpaalam talaga siya. Inamin naman ni Ivana na mahirap para sa kanyang schedule. Nag-catch up na lahat ng kanyang mga commitments. Tinawag niya namang fake news ang mga sabi-sabing tinanggal siya dahil sa attitude. May sinabi rin siyang attitude face. Yung mukha niya raw na hindi nagka-smile ay minsan iniuugnay ng iba sa pagiging mayabang, pero yun daw talaga ang natural niyang mukha. Sa official statement naman ng Star Magic, sinabi nilang walang katotohanan yung rumors na may attitude problem si Ivana Alawi. Baron Geisler. May mga panahon na malala ang kanyang pag-inom at drug addiction na mismong inamin niya sa mga interview. Dahil sa kanyang bisyo, madalas siyang hindi stable ang emosyon at ito ang nag-trigger ng marami sa mga kontrobersya niya noon. Dahil dito, nagkaroon siya ng aggressive incident sa set kabilang ang pag-aaway, pagsisigaw sa staff, hindi pagkontrol ng galit at minsan naman ay pagdating sa taping na wala sa tamang kondisyon. Dahil dito, nabansagan siyang uncontrollable at mahirap pakisamahan ng ilang mga production teams. Nagkaroon pa siya ng ban mula sa ilang grupo sa industriya kasama na ang PAMI matapos ang serye ng reklamo mula sa staff, co-actors at ilang producers. Ilan sa mga reklamo ay tungkol sa pagiging unpredictable, pagiging late at mga insidente ng pagwawala sa taping. Bukod dito, may bipolar disorder siya na mismong inamin niyang nagdulot ng matinding mood swings, mabilis magbago mula sa sobrang energetic hanggang sobrang depressed. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong naging mahirap minsan ang kanyang behavior noon, lalo na kapag sinabayan pa ng alcohol o substance abuse. Matapos ang rehab niya, sinabi ni Baron na gusto niyang bumalik hindi lang bilang magaling na aktor, kundi bilang mabuting tao. Sa kabila ng kanyang negative image dati, patuloy siyang nakakatanggap ng papuri at rules dahil sa natatangi niyang talento, lalo na sa kanyang mga nakaraang pagganap sa Incognito, The Delivery Rider at iba pa.
Panghuli sa ating listahan, Sian Lim. May mga panahong napabalita na nagkaroon si Sian Lim ng tensyon sa ilang production staff sa isang proyekto ayon sa mga lumalabas na ulat at blind items. Nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan sa set na nauwi sa aligasyon at pagiging unprofessional, bagay na itinanggi naman ni Sian. Nagkaroon din ng mga kwento noon tungkol sa pagiging matamlay o kulang sa energy raw sa ilang taping days. Kaya may nagsabi na tila hindi niya na ibibigay ang 100%. May mga insider blind items ito at hindi tuwirang kumpirmado pero siya ang madalas na natutumbok ng mga chismis. May isa ring kontrobersyal sa press conference incident kung saan napansin ng media na tila nainis siya sa isang tanong. Dahil dito, kumalat ang pananaw ng ilan na sensitive o mabilis ma-offend kaya madalas itong idinugtong sa attitude issues. Dahil sa mga nakakabit na isyong ito, nagkaroon ng mga komento online na mahirap siyang katrabaho, lalo na noong mga taon na madalas siyang trending sa showbiz circles dahil sa ganitong mga chismis. Sa kabila ng lumang issue, marami ring nagsabi na nagmature na si Sian at mas naging professional at focus na sa trabaho. Anong reaksyon ninyo dito sa umano'y mga artista na mahirap katrabaho? I-comment yan sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe dito lang sa ating channel sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po.